dyan, na nalito lang ho tayo doon. Okay, marami hong nagulat sa kabila ho ng ating pagtitipid. Ano po, sa mga produktong petrolyo, sa diesel, sa gas. Abay, may isang bahay. Alam mo, marunong talaga yung Diyos, ano? May isang bahay ho dyan sa Quezon City. I don't know kung ang term tama, paihi, no? Binabagsakan ng produktong petrolyo. Bahay po ito, okay. Si Fire Senior Superintendent Roberto Samiliano Jr. kasama ho natin. Superintendent, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Hello po ma'am, magandang hapon po sa inyo lahat at sa mga tagapakinig po ninyo. Superintendent, sa issue po nitong, tama ho ba ang term na gagamitin namin? Yung isang bahay na binabagsakan ng produktong petrolyo, paihi ang tawag doon? Hindi po para sa amin na BFP, hindi po kami para mag-determine or mag-decide kung yung bang activity doon ay ganon or hindi. Oo. Ngayon sa mga... ang sa amin po kasi about lang sa fire safety. Oo, tama. Yun lang po ang concern ng Bureau of Fire Okay. Protection. Superintendent, no, mas alam niyo ho yung batas sa ganitong usapin. Yung lugar na yan ay mga bahay. Sabi ho kasi ito ay wala naman siyang permit para magkaroon ng ganyang negosyo diyan. Sadali, teka, kung puro mga bahay, dapat bang nabibigyan pa ng permit yun? Yun nga po ang hinanap agad ng ating mga bombero nung dumating po yung ating team doon at wala pong naipakitang permit. So, hindi po sila allowed kasi nga po wala pong permit. Pero yung ganyan po bang location na mga magkakatabi ang bahay, hindi ho ba kahit na humingi ng permit, hindi pwedeng bigyan yan? Sa amin po sa part ng Bureau of Fire Protection sa Quezon City Fire District, hindi po sila dapat bigyan kasi nga po yung kanilang area ay residential. So, Superintendent, ang katunayan po, padadalhan po namin sila ngayon ng notice para nag-stop naman na po silang magkarga. Ang ano po noon, ang napag-usapan with the PNP po ay kapag ka hindi makapag-secure ng permit within this day, ay aalisin po yung na-download na diesel doon sa area. ano po yung notice na yan, Superintendent? Notice to comply po. Okay. Notice to comply. Within... From... Yes, sir. Go ahead. Yun po, notice to comply to secure permit. Okay. Pero kapag hindi nakakuha, hindi nakakuha po ng permit, ang napag-usapan po kung hindi sila makakakuha ng permit, ay aalisin na yung na-download na diesel doon. Okay, ilang araw po ang inyong ibinigay to answer the notice to comply? Sa amin po, sa BFP, as standard, mayroong 15 days po na grace period. Yun po ang binibigay ng BFP para po makasecure sila. So mag-aantay pa ho ng 15 days yung mga residente doon? Superintendent? Yun po kasi ang sinasabi ng fire code po, ma'am, na ang grace period po ay 15 days. So, yun po ang susundin natin. Oo. So while wala pa yung 15 days, yung diesel na andyan lang, ay hindi siya pwedeng pakialaman? Ano po, yung diesel po na nandun is nasa loob naman po siya ng tangke. At hindi naman po kinukuha or wala namang nagkakarga sa sasakyan or sa truck, nandun lang naman po. At binabantayan na naman po yun para hindi mag-pose ng danger sa mga tao. Okay, so 15 days, ipapadala nyo ngayon. Superintendent, kanino nyo po ipadadala? Doon po sa owner po nung tangke, yung may-ari po. Doon po sa area, yung may-ari po. Pag-aari talaga niya yung lugar or nirerentahan or... Sa kanya po yun pag-aari niya. Filipino ho ba yan o foreigner, sir? Or mixed?
Saglit lang, ma'am. Okay lang po. Tingnan ko yung Okay lang buong po. pangalan niya, yung eksaktong pangalan po para hindi pa ako magkamali Please, sa please. ano. Opo, oo. Sa, Kasi may mga kumakalat na kaagad superintendent, ano raw, dayuhan or yung bahay daw hindi raw niya pag-aari, nirerentahan lang. Para alam natin, oo, kung ito ay dayuhan ba, Chinese, American, or Filipino, no? Bibigyan po ng 15 days. Ngayon pong simula, ipapadala yung notice to comply sa may-ari mismo. Opo. Yes, sir. Again, Opo. ano po yan, dayuhan, may-ari? saglit lang po. Ang dami pong tumatawag. Nagkasabay-sabay po. Saglit lang po, ha. Sige May po. may mga calls po akong saglit po, ha. Oo, sige po. Naintindihan natin kasi alam nyo, hindi ho kayo pwedeng mag-imbak na mga ganyan sa isang residential area, no? Nakita nyo po, dapat ho yan ay malayo sa mga residente. May maayos po na firewall. Ano man po ang mangyari, hindi po maapektuhan yung inyong mga kababayan. Actually, even yung tangke, no? Merong pong merong tamang sukat, kapal, dadaan pa yan sa pagsusuri ng mga dalubhasa para ho hindi magkaroon ng problema sa tindi ng init ng panahon, no? At least kasama natin si Superintendent Samiliano. Yes, sir. Hello? Oo, nawala yata si Superintendent. Sige. Hello, Yes, ma'am. sir. Opo. Hindi pa po, ang ano lang po, ang nakalagay po dito, ang address po na kung saan nakaano po yung tangke, dito po nakalagay kay Global AC Company. Jasmine Ong po yung pangalan. Okay, Jasmine Ong. Sir, sino ang nag-ano sa kanya saan galing na gas station yung diesel? Ay ano po, yan pa po ang iniimbestigahan pa po namin. Hindi pa po tapos yung investigation namin, ma'am. Okay. Initial report pa lang po itong ano namin. Okay. Sa mga nakikinig ko ngayon, no, alam ko nagmamadali kayo. Ano po ang danger nito pong baka maraming ganitong situation, hindi lang alam kung gaano po kadelikado ito? Kapag ka po kasi may naka-store na gano'n kadami, maaaring mag-post ng danger yun. Kung halimbawa po may magkaroon po ng sunog yun, makaka-contribute po yun sa paglaki ng sunog kasi combustible po yung diesel. Kaya nga po kung mapapansin niyo sa mga gasolinahan talaga ay naka-underground po yung mga tangke nila at saka may kaukulang fire protection and fire mitigation system pong inilalagay ang owner para masiguro na ligtas po yung area sa sunog. Ito po, lahat-lahat nakita nyo wala talaga? Wala pa pong ini-install na fire Okay, protection. sir, yung diesel na yan, if ever hindi siya sumagot at hindi na ano gagawin sa diesel? Ipapabalik po, kukuhanin po ng ng truck nila at aalisin po doon sa area. So i-empty na lang po yung tangke. Yun po ang recommendation namin doon. Si Jasmine Ong po ba may pag-aaring gas station? Hindi ko po alam, wala pa po kaming report na ganun. Oo. Pero sir, ito ba yung unang pagkakataon na narinig nyo ito? Na may ganyang nag-iimbak ng diesel sa isang residential area? Oo nga, ngayon lang po yan. Ngayon dito po sa area namin, ngayon lang po ako naka-experience ng ganun. Ano po yung kakaharaping kaso ni Jasmine Ong? At yung nagsusupply sa kanya ng diesel sakaling hindi makapag-provide ng mga documents? Sa amin naman po ang sa part po ng BFP ay kung hindi po makapag-provide ng kaukulang permit, may penalty lang po, may admin fine po 'yun, may penalty po na not exceeding 50,000 pesos. Yun lang? 50,000? Opo, yun po kasi ang nakalagay sa fire code. So yun po ang susundin namin. Hindi po kami pwedeng mag-impose ng more than that kung hindi naman po inaalaw ng batas. Pero continue pa rin yung operation niya. Mag-fine lang siya. Hindi po. I-stop na nga po natin kasi wala pong permit. So tigil po. Kaya nga ipapahigop po yung na-imbak na diesel doon.
kasi di natin siya pinayagan kasi wala siyang permit. Eh di, pero pag nakapag-provide siya ng permit, do you think Definitely, I doubt po kung makakakuha ng permit kasi sa amin pa lang po hindi na po Papayagan. hindi na po namin papayagan eh. Okay. Superintendent, sa Apo. inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, sa gantong panahon, hindi may iwasang may mga ganyang sitwasyon pa rin sa ibang mga lugar. Kami po ay nagpapasalamat sa mga kababayan natin, nagiging sila mapagmalasakit sa kapwa, inire-report po yung mga fire hazard sa kanilang lugar. Kami naman po sa Quezon City Fire District ay lagi po kaming handang rumesponde at itawag lang ninyo po sa amin ang inyong concern at makakaasa po kayo na gagawa po namin ito ng kaukulang aksyon kagad. Maraming salamat, mabuhay po kayo, Fire Superintendent Roberto Samiliano, sir. Thank you, sir. Yes ma'am, salamat din po at mabuhay po kayo. Si Fire Senior Superintendent Roberto Samiliano Jr. Sabi ni Superintendent Peter. Inunahan mo kasi Peter eh.